Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano mo hinaharap o hinahawakan ang mga fake news? Dati sa buhay ko, mahilig akong bumili ng mga pekeng mga gamit. Yung bang may mga pangalan, pero alam kong peke. Mahilig akong bumili kasi alam kong mura at pag isinuot ko, magiging sikat ako. Mas kilala ako. Yun ang iniisip ko. Kaya lang, minsan ako ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng isang speaker sa simbahan. Sabi niya, kung mahilig kang bumili ng peke, ito'y magiging karakter mo. Ito'y magiging ikaw. O ikaw na nga siguro. Natauhan ako, sabi ko, oo nga no. Kasi pag ikaw ay mahilig sa peke, hindi mo na na-appreciate yung original. Alam mong peke, alam mong kinopya lang, alam mong mali. At gusto mo rin magkaroon, ikaw rin ay kasama na nila na isang peke. Kaya mahirap makipag-isa o makipag-associate sa mga peke. Sa ngayong mga panahong ito ay marami ang lumalabas na fake news. Makinig ka na lang sa mga news sa atin, sa Pilipinas. Kahit dito sa Amerika, marami din. Pero ngayon ay grabe dyan sa Pilipinas dahil maraming nagbabangayan. Kaya labasan ng fake news. Kaya pag hindi ka nag-ingat, ay ikaw ay makukuha. Ikaw ay magiging kasama nila sa kanilang fake news at ikaw ay magiging peke. Hindi mo na alam kung ano yung totoo. Kaya tayo ay pinag-iingat ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon ay ginawan siya ng fake news. Pagpapalayas niya sa demonyo ay bigay ng prinsipe ng demonyo ang kanyang kapangyarihan. Biruin mo, alam na nga nilang maganda yung ginawa ng Diyos. Pinalayas niya ang demonyo dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay gagawang pa siya ng fake news. Buti na lang, alam niya yung katotohanan at kanyang hinarap sila para hindi magtuloy ang fake news at sila'y napahiya. Kaya ang paalala ng Diyos sa'yo at sa akin ngayon ay huwag tayong bumigay sa fake news. Huwag tayong maniwala sa fake news. Ako nga, pag ako'y nanonood ng mga balita sa Pilipinas, kung minsan malalaman ko kaagad kung fake news o tama o mabuti yung sinasabi. Bakit? Kasi pag ikaw ay sumusunod sa Diyos at pilit mong sinusundan ang Diyos at hinihingi mo ang karunungan at paggabay ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan, ipapakita niya sa atin na alin ang tama at alin ang mali. Sa Ebanghelyo pa naman ngayon, sabi niya, kung sino ang hindi panig sa akin, ay hindi sa atin. Ibig sabihin, ang pananampalataya dapat natin ay wala sa gitna. Dapat pumili ka. Ikaw ba sa kaliwa o sa kanan? Ikaw ba sa dilim o sa liwanag? Dapat doon tayo lagi sa liwanag, sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto mong magkaroon ng isang karakter na maayos sa buhay, yung bang maayos, yung wala kang kinakatakutan, wala kang tinatago, di ka na nababagabag, ay doon ka sa tama, doon ka sa totoo, wag sa peke. Kasi magiging karakter mo ito kung lagi kang nasa peke. Tanggalin natin yung mga fake sa ating buhay, fake news, fake na mga gamit, fake na kung ano-ano. At ang ilagay natin yung tama, yung galing sa Diyos, yung mabuti. Itong paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na ayusin natin ang ating sarili, na laging sumunod sa Diyos at alam natin ang dapat tama at totoo. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin, gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin natin ng good news on social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.